What's up mga kanlibak? Ay rin man din pinagawa ko nung nakaraan. No? 2 araw kami naglukad ng Sabado at Linggo. Naka 900 plus din doon sa kabahagi. Kahit malayo. Ito tapos yung mga sumunod na araw is ito yung pinagluluto ko dito is yung munggo at saka bulang lang ata tawag dun. Sabi ni mama bulang lang daw. Ito yung pinaglukad namin. No? Layo din yung pagbuhat ng lukad. Hindi na namin bilugol pinlayo. Lukad na talaga yun. Tapos inuulig din pati naman yung bao dito. Kaya nilulukad ng mga dito. Dalawa nga pinagsabay yung paglulukad at saka yung pag-uuling pinagsabay na. Yan, tingnan mo napakausok niyan. Pagkababa ng ulap. Tapos ito yung nakaraan. Nagluto ko dito ng munggo. Ito naman yung ulam namin ng pang-umagahan. Ang umagang ulam namin ito. Yung ginisang munggo. Mga idolo. Tapos yan, dito, habang nagigisa tayo is naglagay tayo ng tubig. Dito, naglagay na ng tubig. Sa ating bunga, naglagay ng asin. Tapos, ililipat natin yan dito sa kaldero. Yan, mga idolo. Nang tirakak na. Ang init pala nun. Lagi na yan. Yan, pagkakulod, lagi natin yung gulpin daming malunggay. Masarap dito pag madayang malunggay. Napakasarap ng madayang malunggay dito sa tulad tumunggo. Masarap din sana kung may daon ng ampalaya. O kaya yung bunga. Yung napakalakas ng apoy, baog naman yung gatong. Tapos niyan, nagluto naman ako dito ng 4 na perasong bislada ata o 5. Para pa sa ating ay pandagdag na ulam, mga idolo, napakasarap niyan. Tapos nung nagluto ako diyan, umulan pa nga nung tanghali. Dito nagputrip na ako, tinikman natin kung anong lasa ng niluto natin, mga idolo. Napakasarap niyan. Bagay na bagay sa maulang panahon ang sa ating masabaw na munggo na maraming malunggay. Dati nung bata pa ako pag ito nilalaga pa lang nalagyan ko ng nakuha ko tapos nalagyan ko ng asukal. Ganun ako dati. Tapos ito yung hapon pagdating nila mama may dala silang may dala siyang upo. Patola pala yan. Dito ang ginagamit ko pang dyan, pinuputol-putol ko lang tapos yan ang pinapantanggal ko yung kutsara. Madali kasi yung kutsara ang gamit. Tapos ublutin mo. Tapos nagayat na rin ako dito ng okra. Ayan, madami-dami din yung okra na yan. Tapos ang sumunod dyan is yung talong naman. Yan gayat-gayatin lang natin ng medyo manipis. Para mabilis maluto. Napakasarap yan. Madalas na rin kasi umulan kaya kailangan natin ng may masabaw na ulam. Yan, gayatin din natin ito. Yan, pa-cubes. Halika na. Pag-asa na ito. Ito yung ulam namin nung hapon. Nung hapon na to is pupunta kami ng Iso kasi nga manonood kami ng liga ng mga mosquito dito sa amin. Hindi ako makapag-live pag pag nanonood. Nahirap ng kapatid ko yung cellphone. Sira kasi cellphone kaya minsan hindi ako pag-live. Tapos dito mga idolo, lagyan natin ng luya. Para sa pahalang, pangtanggal din ng lansa ng bagoong. Kasi medyo malansa kasi ang bagoong kaya kailangan na madaming luya. Yan, pagbukas natin, lalagyan na natin ang mga gulay-gulay. Okra, talong, saka yan, patula tawag dyan basta patula yun, sarap din yan lagyan ng sotanghon na may karneng baboy. Ayun lasa nun, madami sa paglalag, lalo na may sabaw, masabaw yun, sarap. Tapos alagyan mo ng mga buto-buto ng baboy, napakasarap nun. Tapos yung alo-alo, tapos tatakpan muna natin yan bukas malambot na sila. Pangalawang bukas dito pinakulo-kulo ng konti yan para sa ating final luto. Tapos food trip, napakaingay ng baboy, yung manok nagkatraok may
Kaya dito nagpo-trip muna tayo dito para sa ating panglasang Pinoy. Tikman natin ang lasa niyan, mga idolo. Yung higop-higop na sabaw para sa mainit na panahon, malamig na panahon. Nabot nga kami ng ulan doon pagpunta namin sa ibaba. Kasi nga madalas na ambon-ambon. Hindi naman yung ulan na gulpin lakas, ambon-ambon lang siya. Yun yung kadalasan na nakakapagpasipon at nakakalagnat sa mga bata. Pag nauulanan. Tapos di naliligo. Ayun naman.